ng hintut bulaklak, pag-ibigan sa kanyang palad, nagalay ng ganda at dilag, at sa kanyang lumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa ibon mang may layang lumibas, ulungin mo at umiyak. Bayan ba kayang sakdal diyan, ang di magnasang makalpas? Pilipinas kung minumutla, ugat ng lupa kung kalika, aking at ikaw, makita kang sakdal kaya. Magandang gabi mga kaibigan, kababayan at mga kapatid. Muli na naman pong pagtalakay ng napapanahong isyu ang ating gagawin. At ito po ay may kaugnayan pa rin dito sa red tagging. Kanina po napanood natin ang hearing sa Senado kung saan ang Makabayan Block ay dumalo. Si Sara Ilago, si Congressman Zarate, si Teddy Casino, dating kinatawan ng Bayan Muna, at ganon din si Attorney Nery Colmenares. Naroon din po yung Secretary General ng Karapatan. At sila po ay nagpahayag ng kanilang mga depensa tungkol dito sa mga aligasyon about red tagging. At sa kanila pong kung bibigyan po natin ng analysis yung kanilang mga sinabi, lahat po itong mga Makabayan Block were singing the same tune. Baga isa yung tema ng kanilang mga sinabi. Of course, denial na hindi sila NPA. Bagamat hindi nila itinatanggi na may kaugnayan sila sa CPP, NPA, sa CPP, sa Partidong Komunista ng Pilipinas. Ngunit hindi nila sinasabi na sila ay mga NPA. Wala silang koneksyon. Pero hindi nila kinukundina. In fact, nung tinanong si Teddy Casino ng chairman ng committee na Senator Lacson kung ang NPA ba ay kinukundina ng Bayan Muna bilang kaaway ng Estado. Ang sabi niya, hindi niya pwedeng ikondina sapagkat iisa ang kanilang ipinaglalaban, bagamat iba ang pamamaraan, sapagkat ang pamamaraan ng NPA ay armado. Sila, ang sinasabi nila, nakikibaka kami, ipinaglalaban namin kung ano ang ipinaglalaban ng CPP, NPA, NDF. Sapagkat valid ang mga issues na ipinaglalaban namin. Yan ang sabi nila. So, hindi nila pwedeng kondinahin. Ngunit, yan ang sinasabi nila na isinusulong nila. Kaya nga isinusulong nila ang usapang pangkapayapaan with the government.
Katulad po ng nabanggit natin. By the way, ito pong mga aligasyon nila ay sinagot ng mga ex-rebel. Katulad po ni Ka-Eric, ni Canuel, Cassien, at iba pang makasama. At naipakita nila na itong mapayapa at legal na pakikibaka ng mga sinasabi ng mga Makabayan Black ay malinaw na ito ay bahagi ng programa ng CPP, NPA, NDF to recruit students and to penetrate all government agencies. This is a part of the organization in accordance with the CPP Constitution na malinaw na inilatag nila. So kung titingnan po natin, logic dictates na talagang ito pong mga Makabayan Black ay bahagi, part and parcel of the CPP, NPA, NDF plan to take over the government. Malinaw po. Ang ipinagpipilitan nila, dalhin nyo sa korte. Katunayan, sa maraming pagkakataon, dinala nyo na yan sa korte at na-dismiss na yan. At ngayon, kung ulitin nyo ang pagre-read tag sa amin, dalhin nyo ulit sa korte. Alam po ninyo, ang problema po dito, marami silang ipinakikita na namatay silang kasamahan. Kapag mga kasamahan nila ang napapatay, na hindi rin naman malinaw kung sino nagpapapatay, kung military, kung polis, o mga kasamahan din nila, na i-documents nila, naglalagyan nila ng mga dokumento yan. At sinasabi nila na ito ay kagagawa ng military. Sapagkat bago sila pinapatay, sila ay naridtag muna ng mga military. Kaya di umano, natatakot sila para sa kanilang buhay. Sapagkat sila ngayon ay nireridtag, so posibleng sila ang sumunod. Yun ang kanilang sinasabi. Ngunit, kung titingnan po natin, una, inaamin nila na itong kanilang ipinaglalaban ay kaisa. Iisa ang ipinaglalaban ng mga komunista at ng NPA. Kaya hindi nga nila ito makondena. Ngayon, kung titingnan po natin, bakit sila ay nareredtag? Ano ang motibo ng military? Assuming that it is purely red tagging, the question is, what could be the motive of the military, or let us say the ILCAC? Why they should be singled out to be red tag kung wala talaga silang koneksyon sa CPP, NPA, NDF? Secondly, itong mga ex-rebel na to, ano ang personal na motibo nito? Si Ka-Eric, si Cassien, si Canuel. Ano ang personal na motibo para sabihin na itong mga taong ito ay mga komunista? What could be the reason? Of course, kaya sinasabi nila na itong mga taong ito, sapagkat by their personal knowledge, alam po nila na talagang
part of the process kung bakit sila naririyan representing the party list sapagkat nakasama nila sa grupo. Ang tanging sinasabi nila, for instance, sabi ni Nere Colmenares, ano ang katibayan na ang pera na budget namin sa Kongreso ay nagagamit sa CPP, NPA? Wala talagang direktang katibayan yan sapagkat hindi naman nila idodokumento yan. Padadaanin nila yan sa mga legal organization nila, sa mga tulong bilang tulong sa mga urban poor na kasapi nila. So, ang sabi, may COA, may ganito. Alam nila, abogado sila eh. So, they should know how to legally make it possible. Hindi tayo ipinanganak kahapon lang. Alam natin ito. Ang sinasabi nila, maraming pinatay ang mga military ng mga human rights workers. Pero ang tanong po, una, ang sinasabi natin, ang mga pumatay sa mga sinasabi nilang human rights, hindi naman naka-uniforming military yan, hindi naman naka-uniforming police. So, ibig sabihin, it can be a police, it can be a military, or it can be an NPA. Walang malinaw. Pero binibintang nila na ito ang bilang ng mga napatay sa amin. Pero ang mga NPA, ilang libo ang napatay nila? Naidodokumento ba? At bakit nila idodokumento? Alam nilang krimen yun. Yung mga extortion activities nila, naidodokumento? Siyempre, sila lang nakakalam, hindi nila idodokument yan. Ngayon sabi na dalhin sa korte para patunayan nyo doon. Katulad ng naunang mga desisyon ng korte, unang DOJ, they were acquitted for lack of sufficient evidence. Sabi nga natin, hindi porke na-dismiss ang kaso mo sa korte, eh wala kang kasalanan. Sa galing ng CPP, NPA, NDF na magtago ng mga dokumento, magsinungaling, talagang mahirap mag-produce ng mga concrete evidence. But it does not mean na hindi totoo na sila ay mga terorista. It does not mean na hindi totoo na itong mga makabayan black sa lower house ay hindi mga CPP, ay hindi kasapi ng CPP, NPA, NDF. Kung titingnan po natin ang kabuuang presentasyon from both sides, itong mga ex-rebels, sila Ka-Eric, Ka-Noel, at yung presentation din ni Nere Colmenares, ni Teddy Casino, at ng mga kasamahan, makikita po natin na the preponderance of evidence, sabi nga, ay talagang the preponderance of evidence is against this Makabayan Black. Logic as well tells us na itong mga ito ay nagsisinungaling. Whereas, on the other hand, itong mga ex-rebel, makikita natin ang logic ng kanilang mga sinasabi. So, ano po ang kahalagahan ng nabanggit na hearing sa Senado? Lumabas po dito na talagang may katotohanan ang bintang laban sa kanila. Maybe they cannot be criminally prosecuted in the sense na ang Senate naman is just an inquiry in aid of legislation naman ang purpose ng inquiry. Nevertheless,
Lumitaw po dito ang katotohanan. At ang value po nito sa sambayan ng Pilipino ay malaki sapagkat through the social media, Facebook, YouTube, na ipararating sa taong bayan ang terroristic activities ng mga CPP, NPA, NDF at yung kanilang recruitment na kung saan itong mga universidad, itong mga schools, ang kanilang fertile grounds for recruitment. At noon, ang nakakaalam lang po niyan ay yung mismong mga estudyante na nare-recruit na sa una ay maganda ang purpose sapagkat nakikita it is founded the recruitment to join their organization fighting for the rights of the students are founded on valid issues. So nakikita po, nakaka-nainganyo, but along the way, doon na pumapasok, papuntang by way of indoctrination, papunta ka na sa armadong pakikibaka. Ang sinasabi kanina ni Teddy Casino na ang kanilang ginagawa is to raise awareness among the students relative to these valid issues of the society. At di umano, ang pagsapi ng isang activist is personal decision of the student concerned. Yun ang sinasabi niya. So in effect, there was no denial on his part na talagang itong mga organisasyon na ito ay nagsisilbing tulay for recruitment. Although sinasabi niya, it is not an organizational decision. Tama. Pero, yung organisasyon ang nagpro-provide ng indoctrination para makumbinsi itong mga estudyante na ito na sumama sa armadong pakikibaka laban sa pamahalaan. Sapagkat sabi nga nila kay Eric, dito pa lang sa legal ground pa lang in their organization, meron ng mga kurso ng armadong pakikibaka, orientation tungkol dito. And that is a way of recruiting them towards the CPP, NPA, NDF. Ang pagkakaiba po ngayon na mayroon na tayong social media, YouTube at saka itong Facebook, malalaman na ng mga estudyante na wala pa roon kung ano itong samahan na ito. Anak bayan, lahat ng mga leftist, sapagkat may mga advanced informations. Nung araw, hindi po nalalaman ng mga estudyante yan, kaya talaga sasama ka muna. Then, katulad sila kay Eric, na-recruit sila bilang mga estudyante. Tayo po, naugnayan din tayo, na-recruit din. Hindi nga lang po tayo tumuli sa bundok eh. Kasi sabi ko nga, I am not a communist by philosophy. Kasi pinag-aaralan po sa school, yung mga filosofiya na yan, lalo na political science student ka. And at the time, during our time, Lyceum of the Philippines, that was in 1976 to 79. Tayo sa Lyceum, Intramuros. And that was the time na mataas ang recruitment level. Kasi martial law time. So, na-recruit, naugnayan tayo. Pero kung tatanungin, magkakapagpakita ka ba ng record na naugnayan ka? Of course not.
because it was not documented. Only me knew it. Kasi ako ang naog na yan. Hindi nga alam ng membro ng pamilya ko dahil hindi ko kinikwento. Ang punto dito, totoo ba na nagiging recruitment ang mga schools? Katulad ng sinasabi niya kay Eric, na mga iba't ibang organisasyon na ito. Very true. Totoo ba ng mga NPA nag-recruit? True. Hindi po tayo, yung mga magulang na nagpapatunay ng kanilang mga anak ay na-recruit mula sa PUP, sa UP, sa UST. Can it be denied? Personal experience nila, nawalan sila ng mga anak. Ang mga anak nila nag-aaral lang, hindi na umuwi ng bahay, namundok na. At sinasabi sila yung mga NPA. So that dokumentado ba yun? Of course not. But the parents know it. Kaya nga, nagrarally na rin sila ngayon eh. So in other words, kung titingnan mo based on their presentations, analyzing it logically, and based of the personal experiences of the people saying it, talagang makikita po na totoo. So ngayon, ang ating panawagan po dito sa mga schools. Ang mga schools po ay second home ng estudyante. Ang parents, ang school officials ay second parents. In other words, the schools, schools, colleges, and universities have that moral and legal obligation to protect the students, that these students should not go astray. In other words, tungkulin po nila na tiyakin na itong mga batang ito hindi mapapariwara, hindi ma-recruit ng mga CPP, NPA, NDF right in their own premises. Tungkulin po yan ng mga schools officials and teachers, professors as well. So kung sila po ay mare-recruit, accountability po yan ng mga schools officials. Sila po ay nagpabaya sa kanilang tungkulin. Hindi po pwede na wala kaming pakialam, sapagkat that is a part of academic freedom, that is an exercise of freedom of expression, assembly, speech, so forth, and so on. Knowing that these organizations are recruiting students to join activism as a way towards communism, hindi po dapat ito payagan. Ang sinasabi kanina ni Sara Ilago, ang kabataan daw ay ang ipinaglalaban ng kabataan, at ito ay kanila namang ginagawa at gagawin pa sa kabila umano ng banta sa kanilang buhay, na makialam, maging aware ang mga kabataan sa issue ng lipunan at ipaglaban ito. Tama po, pero hindi sa pamamaraan
ng ginagawa ng CPP, NPA, NDF. Ang sinasabi nila, itong mga NPA, tama ang ipinaglalaban. At dahil tama, hindi pwede namin kundinahin. Kaya, isinusulong namin ang usapan, pangkapayapaan. Ito po ang ating punto. Kung nais, ang pamahalaan, una, hindi pwedeng makipag-usap sa mga kriminal. Sa mga taong gumagamit ng armas. Terorista. Bakit makikipag-usap ang pamahalaan? Unang punto po yan. Pangalawang punto. Kung ang sinasabi na may valid issues itong mga kapatid natin, kaya nga hinihikayat natin, sumuko kayo. Isuko nyo ang inyong armas. Magbalik loob kayo. At dito, tutulungan natin kayo na kung ano man yung issues na sinasabi mo, adi, saka natin pag-usapan. Andito na kayo sa loob. Pag-usapan natin kung paano mariresolba. Tayong dalawang magtulungan. But not in the context of negotiation na usap tayo. Kasi ikaw, makapangyarihan ka kami. Otherwise, pag hindi tayo magkasundo, tuloy ang laban. So, ang labas niyan, parang kinikilala na ng pamahalaan ang kanilang sariling soberenya. In effect, the government is recognizing that the CPP-NPA has its own sovereign power. So that the government, in order to achieve peace, has to enter negotiation with them. That cannot be. Hindi po pwede yun. Because there is only one sovereign. There is only one sovereign power. And that power belongs to the state represented by the government. Wala sa kanila. So why should we negotiate with them? If they want peace, you have the program for them. Then, lay down their arms, go back with the government, with the mainstream of the society, and resolve whatever problem there will be. Yun po ang tamang approach. Hindi yung makikipag-usap. At ang masama nga dito, assuming kung tanggapin mo katulad ng nakaraan na maraming beses na natin tinanggap ang pakikipag-usap sa kanila. Habang nag-uusap sa Netherlands with Saison, may ceasefire, ang military and police na-confine sa mga barracks, sa mga detachment lang nila. Pero itong mga NPA, panay ang lusog. Kasi, ang totoo niyan, they were negotiating in bad faith. The purpose of negotiation is for them to buy time and heighten their illegal activities, ambushing, extorting, so forth and so on. Kaya po, hindi natin pwedeng tanggapin yan. So, ang ating pong panawagan sa ating mga kababayan, knowing all these things, as you have witnessed anyway, my countrymen, the hearing before the Senate, ay pagkaisa po tayo, tuloy-tuloy na nating labanan itong mga komunista na ito. Kung communist, CPP, NPA, NDF. Let us grab the opportunity. Ngayon, sabi nila natatakot daw sila sa kanilang buhay. Ang sabi nila, Congressman Ilago, because of this red tagging. Masigit po nakakatakot yung mga illegal activities
ng sindikatong ito. Sapagkat any moment, pwede silang umatake na hindi mo nalalaman. Pero ang panawagan po natin sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga barangay captain, Secretary Anyo, kailangan po ang mga barangay captain ay masigurado natin na sila ay kumikilos according to the LCAC instructions towards this war against the CPP, NPA, NDF. Hindi po dito pwedeng magpalamya-lamya ang mga barangay captains, ang mayors, ang gobernador. Nasa pamamahala po sila ng DILG. You being a military man, kaya ka nga inilagay dyan, Secretary Anyo. Alam mo yung trabaho mo. So, pansamantala po, wawakasan natin ang ating diskusyon upang ipagpatuloy next time. Marami pong salamat at magandang gabi sa inyong lahat.